Mahigit 18,000 ang mga pwestong pagbobotohan sa eleksyon sa Mayo. Para sa Senado, umabot sa 184 ang mga naghain ng Certificates of Candidacy. Pero matapos may umatras at madeklarang nuisance candidates, 66 na pangalan na lang ang naiwan sa opisyal na balota at maglalaban para sa 12 upuan sa Senado. Ayon sa COMELEC, kapag sumobra ng boto sa 12 senador o yung tinatawag na overvote, hindi bibilangin ang kabuuang boto mo para sa posisyon na yan. Pwede namang bumoto ng mas konti sa 12. Sa pagkakongresista, 254 ang makakaupo para kumatawan sa kani-kanilang distrito at isa lamang na congressman ang maaari niyong iboto. Ang iba pang mga lokal na posisyon na kailangang punan, 82 governors and vice governors, 840 members ng Sangguniang Panlalawigan, 1,493 na municipal mayor at vice mayor, 11,948 na miyembro ng Sangguniang Bayan, 149 city mayor at vice mayor, 1,690 na miyembro ng Sangguniang Panglunsod. Kada bayan o syudad, unique ang ballot face o itsura ng balota. Sa National Capital Region halimbawa, wala namang governor o vice governor, pero meron sa mga probinsya. But wait, there's more. Sabi kasi ng COMELEC, karaniwan daw nakakalimutan ang pagboto para sa party list. Nandito kasi siya sa likod ng balota, nasa page 2. Aabot sa 156 ang mga lalaban para sa party list elections para sa 63 pwesto sa Kamara. Pero isa lang ang iboboto kada botante. Layo ng party list system na magkaroon ng kinatawan sa Kongreso ang mga marginalized na sektor ng lipunan. Makakapwesto ang isang kinatawan ng party list kung makakakuha ang grupo ng hindi bababa sa 2% ng total votes para sa party list system. Bawat opisyal na ating iboboto may kanya-kanyang tungkulin sa gobyerno. Ang sa atin naman, bilang Pilipino, magpakita sa presinto sa Mayo 12 at bumoto ng matalino.